Mga barko ng Pilipinas na may kargang oil sa Strait of Hormuz hinarang nga ba ng Iran? So mga sangkay, akala ko okay na. Akala ko hindi na po haharangin. Pero bakit may balitang ganito? Pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, ano? Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito kasi yung update ngayon, guys. Medyo, bad news po ito, no? Sabi kasi dito, mga sangkay, At naka 130 na container vessels ng Pilipinas stranded daw po sa Hormuz. Anong nangyari? Ba't stranded sila doon? Akala ko ba nag-usap na ng Pilipinas, 'di ba? Ito, panoorin natin. nakadagdag pa sa pagkalma po dito sa presyo ng langis yung pagtitiyak ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Napapayagan po nila yung ligtas na pagdaan ng oil tankers na may watawat ng Pilipinas dyan po sa Strait of Hormuz. Okay? Samantala, nananatili namang stranded sa Strait of Hormuz sa mahigit po sa 100 container vessels ng ating bansa. Dahil na rin sa banta sa seguridad. Detalye sa report ni Hated Molina. Tinatayang nasa 130 container vessels na may lamang kargamento mula at papuntang Pilipinas ang nananatiling stranded sa Strait of Hormuz Nako po, ayan na nga po sinasabi natin. dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa pagdinig ng Senado, inihayag ng Association of International Shipping Lines na nananatiling limitado ang paggalaw ng mga barko sa nasabing ruta sa kabila ng mga hakbang para payagang makatawid ang iba. So, ibig sabihin, mga sangkay, hindi pa rin talaga hindi pa rin talaga okay. Kasi tingnan nyo, mga sangkay, wala pa rin daw. Nandun pa rin daw yung iba, mga sangkay. Siguro may ibang pinapalusot, pero mostly hindi. Nandun pa rin sila, mga sangkay. Isipin nyo naman, 130 na mga container vessels po yan. Sobrang dami niyan. Paliwanag ng Association of Internal Shipping Lines o AISL, President na si Patrick Ronas, ito ang kasalukuyang sitwasyon ng mga barko sa lugar. Currently, there are about 130 container vessels that are actually trapped inside the strait. There has been a few ships that have been able to get out, but so far there are hundreds of container vessels that are still inside the Strait of Hormuz. So, ang dami, mga sangkay. Few. Ibig sabihin, kunti lang po ang pinapalabas. Pero sobrang dami pa rin daw po ng mga container vessels. May mga kargang oil po yan, mga sangkay, from Strait of Hormuz. So, yun ang bad news, mga sangkay sa ating bansa. Alam nyo, makakatulong yan kahit paano mapababa bahagya yung presyo ng oil, no? Dahil dito, napipilitang magpatupad ng mga alternatibong hakbang ang mga shipping line kabilang ang paglilipat ng kargamento sa ibang mga daungan tulad ng Corfacan Port sa UAE at paggamit ng land transport papunta sa mga destinasyon. Mano yan? Kapag kaganyan, mas magastos sa mga sangkay. Ayon pa kay Ronas, may mas malawak na epekto ito sa operasyon ng international shipping. Basically, not only fuel is causing a lot of challenges for shipping lines or international shipping lines, but there's also the because of the vessels being trapped. Ganyan po, mga sangkay, yung epekto talaga ng digmaan na ito. Wala po talaga magandang na idudulot, no? At hindi ko nga alam, mga sangkay, kasi akala ko okay na talaga ng Iran. Akala ko papadaanin na po yung Pilipinas, biglang na magpupuntahan yung mga barko dito. So, dadaong na, may daladalang oil. Naku. In the strait, a diversion of services are being done, reassessment of the network,
is also being done, and as well as containers being offloaded to other ports. Ayun, mga sangkay, doon po sa ibang port nila dinadala. So, mas magastos po yun kapag kaganyan. Samantala, ang mga barkong patungong Europa ay umiiwas na sa Strait of Hormuz at dumadaan na sa Cape of Good Hope na nangangahulugan naman ng dagdag na 10 hanggang 14 na araw sa biyahe. Grabe. Dagdag na 4 hanggang 10 na araw ng biyahe. Tagal nun. Ibig sabihin, sobrang gastos niyan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang maiwasan ang malaking epekto sa kalakalan ng bansa. Hearted Molina. Okay, ito pa mga sangkay. Ang update natin dyan. Inihayag ng Maritime Industry Authority na mayroon 4 na Philippine flag vessel ang nasa conflict zone sa Middle East. Sa panayam kahapon kay Marina spokesperson Director Louis De Los Santos, sinabi nito na mula sa 100 registered na mga Philippine flag vessels, mayroon 5 sa mga ito ang nasa danger zone sa Middle East. Ayun pa, may 5 pang barko ha. Ayan pa, ito yung situation nila mga sangkay sa Strait of Hormuz. No? Tapos meron pang ibang barko, 5 daw po na barko na nasa danger zone. Barko po yan ng Pilipinas na may kargamentong oil from Middle East. So naninilikado po sila. So ganyan po alam nyo, may mga, syempre, bawat barko na yan, may mga kababayan po tayong kasama. Gayunpaman, batay sa kanilang latest monitoring, sinasabing nasa New Zealand na ang isa sa mga ito. Kaya't kung susumahin, mayroon pang 4 na barko ng Pilipinas ang nasa conflict zone sa gitnang silangan. So yan po yung mga barko na medyo nakalusot pero hindi pa po nakakalagpas. Mabagal kasi nga po may mga iniiwasan sila diyan at delikadong zone. We have actually 100 registered ships flying the Philippine flag. And before na nagsimula po yung kaguluhan sa Middle East, we have 5 Philippine flagships na nandun po. Yan po ata yung mga oil tanker, mga sangkay ng Pilipinas. May mga nagtatanong dito, may oil tanker ba ang Pilipinas? Meron po. Hindi ganun kadami. I think mga 5 ata ito mga sangkay. Pero may mga malalaking barko din na nagkakarga ng oil. So we have 2 tanker ships at tatlong bulk carriers na nandun po sa danger zone ng conflict zone dun sa Middle East. So 95 of our ships wala po dun sa danger zone. 5 po ang nandun, but when we track kung nasa na yung location ng ating mga 5 barko na originally nandun po sa conflict zone sa Middle East, yung isa po actually nandun na po sa New Zealand as of today. Nilinaw naman ng Marina na wala ang nasabing mga barko ng Pilipinas sa may Strait of Hormuz. Okay, so nakalusot na nga po sila sa may Strait of Hormuz. Pero nasa delikadong lugar pa rin po mga sangkay. So, again, ito po yung dami, 130 na mga oil tanker ito mga sangkay. Mga container vessels ng Pilipinas. Okay? 130 na mga container vessels ng ating bansa na ngayon stranded sa Strait of Hormuz. Ano bang nangyari? Akala ko okay na. But again, let's pray mga sangkay. Pagdasal po natin ito kasi ang lala na po ng sitwasyon. Ang taas po ng presyo ng oil ngayon. Talaga nga namang kanina, nakarang araw, 140. Pero ngayon, mga sangkay, nakita ko, may 157 na. 157. Aray ko po, ang sakit sa bulsan yan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.